Ang mga ipinagbabawal ng ihram. Kapag pumasok ang isang Muslim sa ihram para sa Hajj o Umrah, may mga bagay na ipinagbabawal sa kanya na tinatawag na mga ipinagbabawal ng ihram, mahzurat al-ihram. Siyam ang mga ito. Una, ang pag-alis o pagputol ng buhok mula sa alinmang bahagi ng katawan. Ikalawa, ang pagputol ng mga kuko. Ikatlo, ang pagkatakip ng ulo ng anumang sumasagi rito. Para sa lalaki, gaya ng takib o headdress. Tungkol namang sa babae, tinatakpan niya ang kanyang ulo, ngunit hindi niya tinatakpan ang kanyang mukha ng nikab ni nagsusuot ng guwantes. Ikaapat, ang pagsusuot ng tinahi at nakahugis na kasuotan para sa lalaki, gaya ng kamiseta, pantalon at medyas. Ikalima, ang paglalagay ng pabango sa katawan o sa kasuotan pagkatapos ng ihram. Ikaanim, ang pangangaso ng hayop sa lupa. Ikapito, ang pagtatali ng kasal. Ikawalo, ang pakikipagtalik na siyang pinakamatindi sa mga ipinagbabawal. Kung ito ay maganap bago ang unang paglabas sa ihram, pinawawalang bisa nito ang Hajj. Ikasiyam, ang pagniniig ng may pagnanasa na mababa pa sa pakikipagtalik. Ang kinakailangang pagbabayad puri, fidya, sa mga ipinagbabawal ng ihram. Ang sinumang gumawa ng isa sa mga ipinagbabawal na ito dahil sa pagkalimot o kawalang kaalaman ay walang pananagutan. Ang sinumang gumawa nito dahil sa wastong dahilan gaya ng sakit o pinsala ay may utang na fidya na maaari niyang piliin sa pagitan ng tatlong opsyon. Ang pag-aayuno ng 3 araw, ang pagpapakain ng 6 na maralita ng tig-kalahating sa, isang sukat ng pagkain, bawat isa, o ang pagkatay ng isang tupa. Ang sinumang nag-iwan ng isa sa mga obligadong gawain, wajibat ng Hajj, ay may utang na dam. Ibig sabihin, ang pagkatay ng isang tupa na ipinamamahagi sa mga maralita ng haram, ang banal na puok. Tawaf at ang tawaf ng pagdating, tawaf al-Qudum. Kapag narating ng peregrino ang banal na lungsod ng Mecca, tumutungo siya sa banal na muske upang isagawa ang tawaf sa palibot ng pinarangalang Kaaba. Ang tawaf ay binubuo ng 7 ikot na nagsisimula sa itim na bato at nagtatapos dito, iniiwan ang Kaaba sa kanyang kaliwa. Inirerekomenda na hawakan at halikan ang itim na bato kung maaari. Kung hindi, itinuturo niya ito ng kanyang kamay. Suna sa unang 3 ikot na isagawa ang ramel na mabilis na paglalakad ng may maiikling hakbang para sa mga lalaki. Suna rin na isagawa ang ittiba na ang paglalantad ng kanang balikat sa panahon ng tawaf ng pagdating. Pagkatapos matapos ang tawaf, nagdarasal siya ng 2 raka sa likuran ng istasyon ni Ibrahim, Maqam Ibrahim. Sumaka niya ang kapayapaan kung maaari. Ang tawaf ng pagdating ay suna para sa dumarating sa Mecca at ito ang unang bagay na ginagawa niya sa kanyang pagdating. Say sa pagitan ng Al-Safa at Al-Marwa. Pagkatapos ng tawaf ng pagdating, tumutungo ang peregrino sa Al-Safa upang simulan ang say. Ang say ay binubuo ng 7 ikot na nagsisimula sa Al-Safa at nagkatapos sa Al-Marwa. Ang pagtungo mula sa Al-Safa patungo sa Al-Marwa ay 1 ikot, at ang pagbalik mula sa Al-Marwa patungo sa Al-Safa ay 1 pa. Pagdating sa Al-Safa ay binibigkas niya. Tunay na ang Al-Safa at Al-Marwa ay kabilang sa mga sagisag ni Allah. Hinaharap niya ang kibla, dumaralangin kay Allah at nagsasabi ng takbir. Suna para sa lalaki na maglakad ng mabilis sa pagitan ng 2 berdeng marka. Pagkatapos matapos ang say, kung siya ay nagsasagawa ng tamatu, inaahit o pinaiikli niya ang kanyang buhok at lumalabas mula sa kanyang umrah na nananatiling malaya sa mga paghihigpit ng ihram hanggang sa araw ng tarwiyah.